Siya ang tatapos sa iyong insomnia. Sinisiguradong mahimbing ang tulog mo hanggang umaga pagkatapos nito. Hula ko, nakahiga ka mayon habang nakacharge ang phone mo. Hugutin mo na yan. Umayos ng higa at damhin ang nakaka-relax na prosesong ito. Matapos ang isang malupit na bagyo, nabalot ng yelo ang buong lupain ng Freljord. Si Agwang, na napadpad dito, ay alam na walang pag-asang makalabas ngayong araw. Kaya nagpasya siyang magpalipas na lang muna ng gabi rito. Naglakad siya sa gubat ng matagal at nakakita ng ilang tumbang puno. Alam ng mga nanunood ng survival videos na ang mga tumbang puno ay perpekto para sa silungan. Kaya ang unang ginawa ni Agwang pagkababa ng gamit ay ilabas ang kanyang mga kasangkapan at simulan ang paghahanda ng mga materyales. Makikita sa pagkilos ni Agwang na dahil natatakpan ng tumbang puno ang lugar, hindi nakapasok ang nyebe kaya nabawasan ang kanyang trabaho. Gamit ang suporta ng lupa, pinili ni Agwang ang slanted na bubong. Hindi lang nito napipigilan ang pagbigat ng nyebe sa bubong, napapanatili rin ito ang init sa loob. Madali lang itong gawin. Kailangan lang i-fix ang mga troso, lagyan ng ukit at ikabit ang mga sanga para makabuo ng simpleng balangkas ng bubong. Ngayong tapos na ang balangkas ng bubong at dahil kapos sa materyales sa lugar, dagdag pa ang napakalamig na panahon, mahirap maghanap ng gagamitin. Kaya gumamit si Agwang ng kung anong meron. Ginamit niya ang mga nalaglag na dahon ng spruce para sa bubong at sahig. Kahit madali itong makuha, maganda ang nagagawa nitong insulasyon. Halos tapos na ang bubong pero paubos na ang mga dahon sa paligid. Dahil bumabagyo na at para makasilong agad, walang nagawa si Agwang kundi maghanap pa sa malapit. Nang matapos ang bubong, hindi pa rin tumitigil ang nyebe at natabunan na nito ang bubong. Para mas uminit sa loob, tiniis ni Agwang ang lamid at kumuha ng mga sanga para simulan ang dingding. Buti na lang maliit lang ang silungan, ilang piraso lang tapos na ang balangkas. Para sa pantakip lang dingding, kumuha ulit si Agwang ng mga dahon ng spruce. Ngayong tapos na ang dingding, pwede nang tirhan ang silungan. Pero dahil lumalakas ang nyebe sa labas at para hindi ito pumasok sa loob, naglagay si Agwang ng biyu sa bubong at gumawa ng simpleng ambi gamit ang spruce. Habang padilim na, natapos din ni Agwang ang silungan. Kampante na siya ngayon, kaya nakolekta siya ng balat ng kahoy at panggatong at nagsindi ng apoy sa tapat ng pinto. Gamit ang prinsipyo ng heat reflection, mas mapapainit nito ang loob ng silungan.
Habang umaapoy ang siga at umiinit ang kanyang katawan, nakaramdam ng gutom si Agwang. Inilabas niya ang kanyang mga gamit pangkusina at nagluto ng karne sa labas. Dahil mahirap ang sitwasyon, walang ibang sahog ang hapunan. Puro karniman at medyo nakakaumay. Mainam naman itong pampalakas ng katawan. Nang mabusog na si Agwang at dumating na ang gabi, naramdaman niyang mas malamig ang gabi kaysa sa inaasahan niya. Para maging mas komportable, ginamit ni Agwang ang nyebe para takpan ang mga siwang sa dingding at bubong para mas lalong uminit sa loob. Nang matapos ang insulasyon sa labas at habang bumabagyo sa dilim, ipinasok niya ang kanyang mga gamit sa loob at sinimulang namnamin ang mainit at komportableng gabi sa silungan. Kinaumagahan, habang nag-aagaw pa ang liwanag at dilim, nagising sa lamig si Agwang. Mukhang hindi siya pwedeng tumira dito ng matagal. Kaya gamit ang apoy sa labas, nagtimpla siya ng mainit na tsaa. Isinuot ang backpack at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay tungo sa kalayaan.